Nabulabog ang mga residente ng Babac District ng Samal, Davao del Norte dahil brutal na pinatay ang mag-asawa sa loob na kanilang tahanan habang nandoon ang kanilang 2 anyos na anak at umiiyak. Isang kafgu ang nanloob sa inuupahang bahay at tinadtad ng saksak ang mag-asawa dahilan ng kanilang pagkamatay. Paano nangyari ang ganitong kalunos-lunos na krimen? Panoorin ang buong kwento ng mag-asawang Jonathan at Brilliant Pearl Prado. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Sa simula, puno ng saya ang lahat. Masayang nagde-date ang magkasintahan, sabay binubuo ang mga pangarap para sa hinaharap. Tawa, kwento at pangakong walang hanggan ang bumabalot sa kanilang relasyon. Hanggang sa dumating ang panahong handa na silang bumuo ng pamilya. Isang bagong yugto ng kanilang buhay na puno ng pananabik at pag-asa. Matagal na hiniling ng ina ang magkaroon ng anak. Araw-gabi niyang ipinagdarasal na maranasan ang pagiging isang ganap na ina. At isang araw, natupad ang matagal na niyang pangarap. Ang pagsilang ng kanilang sanggol ay nagdala ng liwanag sa kanilang mundo. Ang bawat iyak, ngiti, at munting hakbang ng bata ay nagiging alaala na puno ng pagmamahal. 2 taon silang nabuhay bilang isang masayang pamilya. Simple, ngunit buo. Pagod, ngunit masaya. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang dating masaya at buong pamilya, ngayon napalitan ng kalunos-lunos na sitwasyon at naiwan ng walang muwang na bata habang buhay. Si Jonathan Prado, 43 taong gulang, ay hindi pangkaraniwang lalaki. Kilala siya bilang head guard ng NCC Mall sa Davao City, isang taong sumasagisag sa kaayusan, disiplina at kaligtasan. Sa likod ng kanyang propesyon bilang security guard, may mas malalim pa siyang pinanggalingan. Dati siyang pastor. Dahil dito, siya ay kinikilalang makadiyos, matatag sa prinsipyo at haligi ng moralidad sa loob ng kanilang pamilya. Ang kanyang asawa, si Brilliant Pearl Prado, ay dating customer service representative sa Teleperformance. Isa siyang masipag na babae, sanay makisalamuha at humarap sa hamon ng trabaho. Kalaunan, nagpa siyang mag-asawa na manirahan sa Zone 6, Barangay Villarica, sa Island Garden City of Samal. Payak lamang ang kanilang pamumuhay, nangungupahan ng isang bahay at kontento sa tahimik na buhay. Dahil may hanap buhay si Jonathan, napagkasunduan nilang si Pearl muna ang mag-focus sa pag-aalaga sa kanilang bunsong anak na 2 taong gulang pa lamang. Isang klasikong setup ng pamilyang Pilipino. Nagtatrabaho ang ama, nag-aalaga ng anak ang ina, at sama-samang nangangarap ng mas magandang bukas. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang komunidad, may panganib palang nagkukubli. May mga matang lihim na nagmamasid, isang kapitbahay na hindi lamang pala basta pala kaibigan, kundi may dalang masamang intensyon. Oktubre 17, 2025. Dapat sana'y isang karaniwang araw lamang. Sa NCC Mall, napansin ng mga kasamahan ni Jonathan na hindi pa ito dumadating sa duty. Wala si Chief. Hindi ito karaniwan. Kilala siya bilang responsable at hindi umaabsent ng walang abiso. Bilang pinuno ng security team, mahigpit siyang tutol sa pagiging late o sa hindi pagsipot sa tungkulin. Tinawagan nila ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito sumasagot. Nagpadala sila ng mensahe sa messenger, ngunit hindi rin ito nababasa ni Jonathan. Lumipas ang oras at unti-unting napalitan ng kaba ang kanilang pagtataka. Baka may sakit si Chief, bulong ng ilan. Dahil sa malasakit, nagpa siya silang puntahan ng bahay ni Jonathan sa Samal Island. Puno ng pangamba ang biyahe, subalit walang sino man ang handa sa makikita nila.
Pagdating sa inuupahang bahay sa barangay Villarica, agad nilang napansin ang isang bagay na hindi tama. Bahagyang bukas ang pinto. Para sa isang head guard na istrikto sa seguridad, ito ay hindi pangkaraniwan. Habang papalapit sila, isang tunog ang bumasag sa kanilang katahimikan, iyakan ng isang bata. Ang 2 taong gulang na anak ni na Jonathan at Pearl ay umiiyak sa loob. Kumatok sila, ang mga kasamahang security guards ni Jonathan, sa kanilang inuupahang bahay, ngunit walang tugon, tanging hikbi lamang ng bata. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto, at doon tumambad ang isang nakapanghihilakbot na pangyayari. Sa loob ng luma at simpleng bahay, nakahandusay ang mag-asawa, naliligo sa sariling dugo. Wala nang buhay si Jonathan. Si Pearl naman ay puno ng saksak at hiwa, brutal na pinaslang. Ang kanilang anak ay nandoon, saksi sa karahasan, ngulit himalang hindi nasaktan. Agad na tumawag ng pulis ang mga katrabaho. Dumating ang Samal Island Police Station kasama ang scene of the crime operatives upang imbestigahan ang krimen. Sa unang tingin, tila krimeng bunga ng matinding galit, lalo na sa dami ng saksak. Agad na sinuri kung may nawawala, ngunit walang indikasyon ng pagnanakaw. Walang nawawalang pera o gadget. Agad na pumasok ang katanungan. Kung hindi ito robbery, ano ang motibo dito sa pagpaslang? Dito naging mahalaga ang CCTV footage sa labas ng bahay. Sa bandang 1:00 ng madaling araw, may nakuhang video ng isang lalaki na lumapit sa piso Wi-Fi vending machine malapit sa pinto. Nagpasok siya ng barya at tila kumonekta sa internet. Ilang sandali pa, pumasok siya sa bahay ng mga biktima. Nang lumabas, tapos na ang krimen. Dahil maliit ang komunidad, mabilis na nakilala ang lalaki sa video. Si NN Mona, 36 taong gulang, residente ng Purok Sakay, Sitio Miranda. Ang mas nakakagulat, isa siyang kafgu, bahagi ng puwersang inaasahang tagapagtanggol ng mamamayan. Agad siyang hinabol at naaresto. Sa imbestigasyon, umamin siya at iginiit na lasing lamang umano ito. Ngunit hindi kumbinsido ang mga otoridad. Lalo na nang lumabas sa pagsusuri na ginahasa si Pearl bago pinatay. Lumabas ang anggulong secret admirer. Ayon sa mga kapitbahay, matagal nang may pagnanasa ang suspect kay Pearl. Dahil madalas itong naiiwan sa bahay at kilala sa kagandahan, naging target siya ng suspect. Nang hindi niya makuha sa maayos na paraan, idinaan niya ito sa karahasan. Batay sa ebidensya, pinaniniwala ang planado ang krimen. Posibleng inuna niyang patayin si Jonathan dahil ito ay may training at kayang lumaban. Matapos noon, ginaasa at pinatay si Pearl. Iniwan niyang buhay ang bata, marahil dahil sa kawalang malay nito. Ang depensang kalasingan ay hindi tumutugma sa mga pangyayari. Ang ganitong krimen ay nangangailangan ng lakas, kontrol, at malinaw na intensyon. Samantala, kuha sa video ito ang paghaharap ng suspect at pamilya ni Jonathan sa City Hall ng Samal. Dito hindi napigilan ng pamilya ni Jonathan na mailabas ang kanilang mga galit at dinig sa video na humingi na lang ng pasensya ang suspect. Hindi matanggap ng kamag-anak ng mga biktima ang sinapit ng kanilang kapamilya. Tunay na kalunos-lunos ang ginawa ng suspect sa mag-asawang Prado. Nagpahayag ng interview si Mayor at sinabing tutulungan ang pamilya makamit ang hustisya. Inihatid na sa Matalam, North Cotabato ang mga labi ng mag-asawa para doon ilibing. Ang pangyayaring ito ay talagang hindi ninaasahan ng pamilyang Prado. Isang trahedya ang kumitil sa buhay ng mga magulang sa harap mismo ng kanilang 2 taong gulang na anak. Masyado pang bata ang sanggol upang maunawaan ang nangyari. Hindi niya alam na ang yakap na huli niyang nararamdaman ay ang huli na rin pala. Hindi niya alam na ang mga tinig na lagi niyang naririnig ay hindi na niya muling maririnig.
Habang ang mundo ay nagluluksa para sa pagkawala ng dalawang buhay, isang munting bata ang naiwan, walang muwang, walang kamalay-malay na wala na pala siyang mga magulang. Ang masayang alaala ng pamilya ay nanatili na lamang bilang mga kwentong ikukwento sa kanya balang araw, mga kwentong puno ng pagmamahal, saya, at pangarap na hindi na natupad. Samantala, tuluyang nakulong na si NN Muna dahil sa katibayan ng ebidensya at nahaharap sa kasong double murder at rape. Ang kwento ng mag-asawang Prado ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng panganib ay nagmumula sa malayo. Minsan, ito ay nagmumula sa kapitbahay na nagkukubli bilang tagapagtanggol. At kung minsan, imbis sila ang naatasang magprotekta sa atin, ay sila din mismo ang ugat sa krimen. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos. Hanggang sa susunod na True Crime Stories natin, ingat!